At ito po ang simula ng ating paglalakbay sa mundo ng ating mga kababayang OFW. Ako po si Desire Ophalia Sweet at ako ang inyong host para sa araw na ito. Ikaw ba ay isang OFW, dating OFW o nagnanais maging isang OFW? Kung ikaw nga ang ilan sa mga ito at nais mong makapakinig at ma-inspire sa makulay na buhay ng ating mga bagong bayani, tara na at makinig sa podcast na ito. Hi! Ako nga po pala si Desire Ophalia Sweet. At katulad mo, dati rin akong OFW na nangarap makipagsapalaran sa ibang bansa. More than 10 years ago, nagnais akong baguhin ang aking buhay, hanapin ang aking sarili at bigyan ng maayos na kinabukasan ang aking mga mahal. Naranasan ang iba't ibang pagsubok, kalungkutan, makulay na buhay ng pagiging isang OFW. At dito na nga nagsimula ang malalim na pagkakakilanlan ko sa buhay OFW. Maligayang pagdating sa buhay OFW o OFW Life Podcast, kung saan ating pag-uusapan ang buhay, hamon at tagumpay ng ating mga kababayan na overseas Filipino workers. Bakit ko nga ba ito ginagawa? Dahil naniniwala ko na ang boses ng ating mga OFW ay isa sa pinakamalimit at hindi lubhang nauunawaan na dapat bigyang pansin. Sila ay nagtatrabaho ng walang humpay, libong milya ang layo mula sa kanilang tahanan. Nagtitiis upang magbigay ng magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Ngunit ang kanilang mga pagsubok ay madalas na hindi nabibigyang pansin. Ang layunin po ng podcast na ito ay simple, ilawan ang mga katotohanan ng pagiging isang OFW, ipagdiwang ang kanilang lakas, at magbigay ng isang plataporma kung saan ang kanilang mga kwento ay maaaring ibahagi at parangalan. Bawat episode magtatampok ng malalim na usapan kasama ang mga OFW. At i-explore ang kanilang mga karanasan, hamon, at ang malalim na epekto ng kanilang trabaho sa kanilang buhay at sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Kaya samahan niyo ko sa paglalakbay na ito habang tayo magsisimula sa isang puso at isipan na pagsusuri sa buhay ng mga overseas Filipino workers. Tayo ay magkakasama sa pagkilala sa kanilang mga sakripisyo, pagdiriwang sa kanilang mga tagumpay, at pagsiguro na ang kanilang mga boses ay hindi lamang marinig, kundi tunay na maunawaan. Naway maging inspirasyon ng bawat salita at kwento na ating mapakinggan. Before we dive into today's episode, let's take a moment to thank our sponsor, Love and Joy. Love and Joy offers a range of sustainable cleaning products, including dishwashing liquids and hand soaps. Their products are designed with your needs in mind, providing powerful cleaning solutions while being gentle on your hands. Whether you're an eco-conscious individual, a homeowner, or a business owner, Love and Joy has something for you. Stay tuned to learn more about their special promotions and how to get in touch. Ngayon po, makakasama natin ang isang espesyal na bisita na si Ma'am Austria from Saudi Arabia. Salamat po. Good morning, everyone. I'm Austria Baba Dupalia from Marikina City, Nisei City. I'm working here in Saudi Arabia as a domestic helper, household workers. Nais lamang po namin ipaalam sa ating mga tagapakinig na ang mga pahayag ng aming mga panauhin ay kanilang sariling opinyon lamang at hindi kinakatawan ang pananaw ng programang ito. Dito sa ating podcast, tinatanggap natin ang iba't ibang pananaw at paliwanag upang mapalawak ang ating pangunawa sa iba't ibang usapin. Salamat po sa inyong pagtutok at pagmamahal sa aming programa. Kahit anong overtime po, mababa pa rin ang sweldo. Kaya bilang isang single parent po, naisipan ko pong mag-abroad sa ibang bansa. Kahit alam ko na hindi pare-parehas ang magiging trato ng maaamo natin sa ibang bansa. Swertihan lang po ang pag-abroad sa ibang bansa. Para sa akin,
Para po sa akin, kasi ako lang po ang bumubuhay sa mga anak ko, sa anim na anak ko. Kung sanay ka naman sa trabahong bukid, hindi po yung mahirap para sa akin. Ako po yung isang single mom sa anim na aking mga anak. Dito po sa ibang bansa, mahirap po magtrabaho kaysa sa Pinas. Kasi hindi po natin alam pag-uugal. Pero para sa akin, pasalamat na lang po ako dito sa naging amo ko. Sa 10 years ko pong paninilbihan sa amo, mabait naman po sila. Kahit kaya po kahirap ang trabaho, kinikere ko na lang po para sa aking mga pamilya, makatulong sa pamilya at sa anak. Mabigyan lang po sila ng mga pangangailangan po nila at mapag-aral po sila ng maayos. Ilang taon na po kayong OFW simula nung mag-umpisa po kayo? Nag-umpisa po ako dati sa unang punta ko sa Qatar. 2 years po ako dun sa Qatar. Pero nung after ng 2 years, nag-apply pa ako ng Saudi. Pangalawa na po ito. Pangalawa. Dito sa Saudi, 10 years na po ako. Bali, Bilang household workers. sa OFW. kabuuan. Opo, 12 years na bilang OFW. Tapos po, dun po sa atin sa Pilipinas, bago po kayo maging OFW, ano po yung mga naging trabaho sa atin at paano po yun nakatulong sa paghahanda po sa inyong paghahanda para po sa inyong paglipad patungo sa ibang bansa? Yung trabaho ko po, marami. Unang-una po, naging pa ako, tindera sa palengke. Tapos, naging katulong po ako kasambahay sa bahay. Tapos, naging po ako na manicurista po. Doon po ako tumagal sa pagiging manicurista na 15 years. Sa atin. After nun, yun. Tapos po, after po After nun, sa anak ko, yung anak kong ako lang po bumubuhay sa mga anak ko. At least, may katuwang din naman po ako sa pag-aalaga sa mga anak ko. Laki naman po ang sweldo. Opo, sa bagay, kahit po paano kaya naman pong itaguyod yung pamilya nyo doon sa atin sa tulong po ng Opo. trabaho nyo po dyan. Opo, karamihan naman po dito sa abroad ang nahanap mataas ang sahod. Danas ko na po yung mga ibang bansa kasi nais ko pong mas malaki ang kita po sa pagtatrabaho. Opo. Malaki ang sahod Opo. para maibigay ko po sa mga anak ko ang pangangailangan nila. Tama rin naman po. Sa bagay po. Mhm. Bali, malalaki na po yung mga anak nyo ngayon or nag-aaral? Oh, malalaki na po. Mga 3 na pa may asawa. 3. Yung ilang taon po yung kabata nyo? 10 years old po yung pinakabunso. Mga high school po, ganun. Oh, high school po, grade. Ano po yung mga pangarap nyo sa pagtungtong nyo sa ibang bansa bilang OFW? At paano nyo po Una-una po, mahirap. Yung pang nais kong pangarap na matupad, yung karoon po ng sariling bahay. Sariling matutuloyan o hindi ka namang pahan. Para sa akin, gusto ko kasi magkakasama sa ng mga anak natin. Yung isip nila kasi, iniwan po natin sila, tapos tayo mag-aaral. Para sa akin kasi, gusto ko matupad yung mahirap kasi. Mula pagkabata ko, wala akong tirahan. Nakikitira lang ko sa iba-ibang bahay, sa nanayan ko, kapitbahay, sa mga kaibigan ko. Kaya, number 1 po talaga ang bahay. Magkaroon ng sariling bahay, may simpleng negosyo, kahit maliit na negosyo. Opo. Yun lang pang nais ko, makapagtapos ang mga anak ko sa pag-aaral. Tama naman. Simple lang po. Para sa akin kasi, laking probinsya naman po kasi ako. Yung 3 bagay. Bahay, makapagtapos ang mga anak ko sa pag-aaral. May konti, maliit lang po na negosyo at least. Hindi naman po habang buhay, nandito po tayo sa abroad, laging malakas. Oo, tama po yan. Kailangan din po talaga, may tayo, konting ipon para sa negosyo. At least, kahit tumanda man tayo, may pinagkukuhaan po tayo ng kita sa Opo. araw-araw po. Para pagdating ng araw, pag uuwi po kayo sa Pilipinas, may madadatnan din po kayong maayos na matutuluyan. Opo. Yun lang po naman, simple lang po ang pangarap bilang OFW. Saan po ba kayo sa atin? Ano pong probinsya nyo or inuuwian nyo pong lugar doon po sa atin? Saan po kayo sa atin? Hindi kasi po ako, kasi na po kasi ako ulila na po ako sa magulang. Pero mga magulang ko po, taga-probinsya, Leyte, tapos yung tatay ko po, taga-Capi, sa Pian. Taga-Capiz po. At dyan din po kami sa
Diyan din po sa Capiz at sa Sapian. Hello po sa mga kababayan namin, Kasimanwa at Kabarangay, dyan po sa Sapian, Capiz, sa Agnorte, Agtatakay Sur, sa Bilao, sa Apugan, mga kaibigan at kamag-anak po natin dyan. Hello. Pag umuwi po kayo sa atin, sa Maynila na po kayo dumediretso, Ate Austria? Opo, doon pa ako dumidiretso sa lupa namin sa Pasay. Pero yung mga anak ko po nasa probinsya, sa Samar. Umuwi lang po ako mga 2 weeks doon kasi hindi naman po talaga ako tula. Doon po Nakauwi po ba kayo sa atin sa Capiz or sa Sapian? Na-try niyo po makauwi kayo sa atin, bisita po kayo sa lugar ng tatay niyo po at marami pong mga kamag-anak doon. Mawe-welcome po nila kayo at makikilala niyo po sila. At bali yung isang sunod, pag napauwi po kayo sa atin, makikita nyo po na marami pong sasalubong sa inyo or makikipagkilala at yun po yung mga kamag-anak. Salamat po. Ari nyo rin po bang ibahagi sa atin kung ano po yung mga hamon na hinaharap nyo sa ngayon bilang OFW or simula nung maging OFW po kayo sa aspeto ng professional at personal na hamon or Mga experience ko po bilang OFW, marami lang po. Kasi dito sa abroad, kahit pang lalaking tatrabahoin mo. Kahit ang pinasok mo, yaya lang lahat. Pagdating niyo po dito sa abroad, whole araw. Swerte ka na lang sa amo kung hindi ka nalabas-labas. Kung hindi probinsya yung napuntahan niyo. Kasi sa akin, probinsya po yung napuntahan ko dito sa Saudi, sa Abha Kamis. Okay. Kaya po, yung trabaho, panlalaki, ginagawa ko na rin po. Mangahoy, magsipa, mag-electric, magtubero. Yan po yung mga hindi ko talaga na-experience sa Pinas. Dito ko lang natutunan yan ng Diyan nyo lang ang po mga trabaho na yan. opo, bali dyan po talaga na-experience nyo po talaga yung mga Akin po, para sa akin, halimbawa, kahit yung amo mo, yung palasigaw, gano'n, konting pagkakamali mo, sigaw-sigawan ka na. Para sa akin, importante yung hindi lang nananakit. Bago natin ipagpatuloy ang napakagandang topic ngayong araw, pakinggan muna natin ang mga mensahe mula sa ating sponsor. And now, a word from our sponsor. Love Enjoy's dishwashing liquids and hand soaps are a must-have for any household or business looking for effective and budget-friendly cleaning solutions. Their commitment to quality and sustainability shines through in every product, ensuring that you get the best value for your money. Don't miss out on their special promotion offering discounted prices on their 1-liter and 500-milliliter bottles. For inquiries, feedback, and orders, contact Love and Joy at 0907-49-586. Kailangan ko sa katawan lahat. Diskartihan kung paano ka makakain. Hindi sa totoo lang talaga po. Ay yung mga ugali ng mga Arab, iba talaga. Iba. Iba sa mga ugali ng mga puti. Kakainin mo. Yung pang dito. Maigi naman. Lang kasambahay. Meron naman din pong konting puso. Maigi naman po. Ang importante lang po sa akin, wag lang manakit. Yun lang pa nagustuhan ko sa iba. Hindi ligaw lang. Bali, may kasama rin po ba kayo dyang kasambahay din po or kayo lang po yung mag-isang kasambahay nila? Dito po sa isang bahay, kasi malaking bahay po. 3 pamilya po ang nakatira dito. Okay. Tapos, yung isa, kasi pamilya ng amo kong lalaki, sa isang bahay lang po. Yung isa, may katulong din po yung isang asawa ng amo ko. May katulong na ibang lahat. Tapos ako naman sa unang asawa, yun po ang amo ko. Maigi naman po at magkakaiba po yung kasama nila at hindi po kayo. So kasi po, pag isahang kainan lang, sama-sama kayong sala para sa mga bisita, ganun po. Kumbaga, tulungan na lang po kayo. Kasi, sa dami po ng mga anak ng amo ko, 17. Marami po pala sila mag-anak.
Oh, marami po. Ang mga Arabo po. Kaya every Friday, Friday. Saturday. Bali, papaano po nakakaapekto yung pagiging OFW nyo sa relasyon nyo po sa inyong pamilya sa atin sa Pilipinas? Malaking apekto kasi para sa akin, ang hirap po talaga. Ang hirap po pag malayo ka sa mga anak mo. Kasi kung gusto mo sila, yung makita mo silang bang sila mo sila. Kasi base sa aking karanasan, ito po karanasan ko sa mga anak ko. Hindi po talaga maganda yung malayo ka sa mga anak mo. Kasi nandun yung ano nila eh. Nandun po kasi yung ano nila. Bakit ko sila iwan? Bakit ko sila pinabayaan? Hindi ko sila nalagaan. Ano pong pagdadamdam po nila sa inyo? Sobra po talaga. Sabi ko, kahit ilang ulit paliwanag mo, syempre nakatatak sa mga anak mo yung... Ako kasi hindi pa ako nakauwi. Isang beses lang po ako nakauwi simula na. Nag-abroad po ako. Matagal na rin po. Ngayon magpa 5 years ulit. Uwi ako, isang beses lang po. Straight wala po ako uwi-uwi. Kasi paano po ba akong makakauwi kung wala ka namang madadalang pera, panggastos man lang sa Pinas, o ganyan, may ano ka. Siyempre, unahin niyo po yung pangangailangan ng mga anak mo, mga apo mo. Sa bagay po. Kasi kapag uuwi rin po tayo sa Pilipinas, kailangan din po nating gumastos at puro po palabas din yung pera kapag po uuwi Opo, tayo. ganun. Sa bagay po. Siyempre, So, kahit isang buwan ka lang. tama. Di wag ka na magbakasyon kung maliit lang ang dala mong pera. Ganun po yung naiisip ko. Minsan, nagdadaramdam yung mga anak ko na ang tagal-tagal mo na dyan na wala ka pang naiipon. Sabi ko, ang hirap mag-ipon kung ang dami-dami yung mga anak ko. Ako lang isang bumubuhay sa inyo. Opo. Mahirap po talaga na yung sitwasyon po na malayo po sa pamilya, tapos kailangan nyo pong kumita para po sa pang-araw-araw na pangangailangan. Tapos mas pipiliin nyo na lang po na lumayo sa kanila pansamantala kung maaari. Bali, maaari nyo po bang bigyang diin ang ilan sa mga pagbabagong kailangan nyo pong gawin sa kultura kung sakali habang nung nagtatrabaho po kayo dyan sa ibang bansa? Yung mga kailangan nyo pong gawing pagbabago, ganyan po. Base po sa kultura ng bansang pinagtatrabahuhan nyo po dyan sa Saudi. Dito sa kultura sa akin, iba sa kultura sa Pinas. Kasi dito sa akin, kailangan mo makisama mga mo. Hindi mo dapat kultura nila, iba yung kultura nila dito. Tapos meron silang time na family bonding para talaga sa buong pamilya. Sa pamilya po kayo na namamasukan, nakikita nyo po na magkakasama sila. So, napakahirap din po nun para sa inyo. Nakakamiss yung gusto mo. Pag dito, ang saya-saya nila. Pag nakikita mo, ang saya, ang dami-daming pamilya. Sa buong pamilya, ilan sila magkakakong anak. Nandyan, dalawang nanay, magkakasama yan lahat. Okay. Ang saya nila kung saan saan pumupunta, saan saan sila kumbaga, at least sama-sama sila. Kahit 2 days lang sila. Double yung babae, hindi pare-pares ang ugali. Ang kaisipan ng kamalian kasi ang tingin ng iba. Ginawa ng isa ng kamalian, lahat kinukumpara na ang kalahatan na po. Kasi hindi natin masisisi po ang ibang mga tulad kong OFW na babae. Dito, syempre, kasi iba yung time doon, iba yung time dito. Opo. Karapihan po sa mga katulad kong syempre, naghahanap po ng makakausap. Iiwasan na hindi ko mausap mga iba-ibang lahi. Kaya, anong tingin nila sa aming mga OFW na masama kami, kumbaga, na lalaki kami, ganyan. Para sa akin, depende po yan sa babae. Kung
mahal niya ang kanyang pamilya. Kasi kahit anong tukso po yan, kung mahal mo ang pamilya mo, hindi ka po kasi may respeto. Karamihan kasi po dito, mga kasambahay din po. Hindi ko po nila lahat kasi siyempre nadadamay po kami matitino. Yung iba po, iba rin po ang ginagawa. Abusado rin po sa mga amo. Kahit may mga day off na, abusuhin po nila. Ako, mas okay na po. Walang day off. Opo. At least nakakalabas naman po kami, mga amo-amo namin. Kung saan-saan kami nakakarating, ganyan po. Sa bagay po. At saka mas makakatipid po kayo kapag maski dyan lang po kayo sa bahay, hindi na po kayo lalabas madalas. Kasi, syempre yung imbis na i-gastos nyo pa po yun sa labas, maaari nyo pong save po yun or maitabi yung pera nyo po na igagastos sa labas. Ganun po siguro. Kasi, po yan depende po sa amo kung magbibigay ng day off. Kasi mga among nagbibigay ng day off, may mga amo din pong ayaw mga OFW sa ating bansa at sa kanila pong bansa na pinagtatrabahuhan. contribution. Opo, yung mga positibong kontribusyon. Oo, mga nag-a-abroad, malaki po na itutulong nila sa Pinas Kaso, yung mga, ang dami lang pong, halimbawa, sa Pinas, hindi ko lang ito lang po ang, mga, ba to? Yung tax po. Basta, dali lang po, mga tax. Sa pagkuha ng mga requirements, kahirapan pa din. Opo. Parang mahirap po talaga kasi kapag magstay naman po tayo sa Pilipinas, napakarami din pong requirements. Tapos mag-a-abroad, sobrang dami pong requirements para lang din po makapag-abroad. Kaya parang... Totoo po yan. Real talk lang po talaga yan. Real talk sa Pinas, sa bansang Pinas. Samantalang dito, ID lang po. Kaya diyan na. Official po natin na nakikinig. Ito po yung katotohanan na mahirap po talagang i-process yung mga papeles. Sana may mas madali pa pong proseso kasi sa ibang bansa, nararanasan po ng mga OFW na kababayan natin na may iba pong mas madaling para makapagpasa ng mga requirements kung sakali. Pero dahil karamihan po ng mga trabahante na nagtatrabaho sa ibang bansa ay galing sa Pilipinas, mas pinaigi or mas pinadaling proseso. Pero hindi ko man po nais na isama yung topic tungkol sa politika. Pero hindi po ba si Pangulong Duterte nung siya po ay nakaupo, may mga binago po siya? Po talaga. Yes, may binago talaga po sa bansa natin. So, maganda sobrang po. Laki ng pagbabago ng si Pangulong Duterte. So, Ngayon, parang, Diyos ko, si Pangulong Marcos parang lalong pinahirapan pa talaga ang pera. Kada sa ngayon ng isang gobyerno is dapat po may puso po talaga para sa mga kababayan natin. Meron po silang pagkukusa at saka malasakit na tinatawag po. Kasi hindi po madaling malayo at magtrabaho sa ibang bansa. At maski yun na lang po yung matanggap kapwa natin Pilipino na mapadali yung proseso nila, napakalaking tulong po nun. Ay, sobra. Kung katulad lang din po dito sa Saudi na anytime nandyan na yung mga requirements mo. Mga ilang minuto lang, isang oras lang nandyan na. Sa Pinas, Diyos ko, abot-abutin ka pa ng ilang buwan bago mga requirements. Pero nagpapasalamat na rin po ako. Malaking pasalamat ko na rin po kay Sir Arnel Ignacio sa DMW, OWA. Sobrang laki po ng pagbabago sa OWA. Talaga po. Maigi po at may mga kagaya po nila na tuloy po yung support at saka concern sa mga kababayan natin. Kasi nakikita naman po nila na mga OFW ayaw nila pong sobrang nagpapasalamat po ako na si Sir Arnel Ignacio po ang na talaga dyan po sa OWA. Marami pong pagbabago po. Kasi nakita po sa mga FB na YouTube. Ang ganda na po ng patakaran sa Polo OWA, sa DMW. Ano po yung mga support system po o resources na mahalaga para sa mga OFW? Lalo na po sa aspeto po ng mental health o yung mga pangangailangan po nila tsaka kagalingan.
Dapat po ang mga OFW, may sarili pong kumbaga, meron nga pong hospital, pero napakalayo naman po sa Manila. Punta ka pa sa probinsya. Paano na lang po kung malalayo pa ang mga probinsya-probinsya? Katulad namin, halimbawa po, siyempre gusto namin retirement, halimbawa sa 15, hindi ka na pwedeng magtrabaho. Kumbaga may nararamdaman ka ng mga sakit, dapat libre na lang po yun kasi malaki lang naman po na itutulong ng mga OFW sa Pinas. Opo. Maganda rin po siguro kung kada probinsya kasi pangkalahatan po yung OFW sa buong bansa. Maganda po siguro na kada ospital ng Pilipinas ino-acknowledge po nila yung... Meron ganun. Opo, tama po. So, sa pagbanggit po natin yan dito, maaari pong sa mga nakakarinig, magkaroon po ng ideya yung ating gobyerno na bigyang pansin yung ganito pong posibleng pwede nilang ibahagi or pwede po nilang gawing paraan para makatulong po sa mga OFW. Kaya nga po, dapat po sa Pinas wala nang age limit na dyan Kasi lahat ata ng Pilipino, dahil may age limit po ang pag-OFW, Ate Austria? ewan ko kasi kahit anytime, basta malakas ka po, pwede ka pa magtrabaho. Po, totoo. Maski 80 years old ka na po, kung kaya mong kumayod or kung may kakayahan ka pa po, may lakas ka, okay lang po yun na magtrabaho. Wala po sa edad. Opo. Dapat ganun din po sa... Opo, kasi sayang naman po yung mga abilidad at kakayahan po ng mga kababayan natin maski nasa edad na 60 pataas na po sila, marami pa rin po silang maibabahaging kakayahan or galing abilidad para sa pangkalahatan po. Meron ka po ba ate na kakaibang karanasan o aral na natutunan noong or maski ngayon po, bilang OFW na nais mo pong ibahagi? Sige po. I-pause ko po muna. أيوة اتنين جيب هذا قلم صوفيا لا بس واحد كيس واحد فوق اثنين بس واحد كيس كبير اثنين سبالة حقنا حق ماما حقنتي كيس سبالة لا بس 4 هذا في السبالة انتي حقتني. Humihingi po kami ng paumanhin sa pagkakaantala ng aming panayam kay Ma'am Austria dahil kinakailangan niyang bumalik sa kanyang trabaho. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na maibahagi ang karanasan niya bilang isang overseas Filipino worker. Maraming salamat sa pagtutok sa episode ng Buhay OFW ngayon. Napakasarap po na makipagbahagi sa mga hamon at pagsubok ng kanilang kinakaharap. Before we wrap up today's episode, I want to extend a big thank you to our sponsor, Love and Joy. Love and Joy's dishwashing liquids and hand soaps are the perfect addition to any home or business, providing powerful cleaning while being gentle on your hands and the environment. Be sure to check out their special promotion and take advantage of their discounted prices. For more information and to place your order, contact Love and Joy at 0948-07-49586. Thank you for supporting our sponsor and tuning into today's episode. Sana po ay naging makabuluhan, nakapag-inspire, at nagbigay aral sa inyo ang ating pag-uusap ngayong araw. Tandaan natin na layunin namin na magdala sa inyo ng mga kwento at diskusyon na may halaga sa inyo bilang mga overseas Filipino worker. Muli, mayroong 2 araw na mahalaga sa inyong buhay. Ang araw na ikaw ay pinanganak at ang araw na nadiskubre mo kung bakit. At sa unang Korinto 16:14, gawin ninyo sa pag-ibig lahat ng inyong ginagawa. Sa susunod na episode naman, may napakakakaibang bisita tayong inihanda na magbabahagi ng kanyang karanasan sa hirap at tagumpay ng pagiging isang overseas Filipino worker. Kaya abangan niyo po at huwag palampasin ang episode na ito.
Upang maging updated sa mga latest episodes natin sa Buhay OFW, siguraduhin na mag-subscribe sa Buhay OFW Podcast with Desire Suite sa iyong paboritong platform ng podcast. At sundan kami sa aming mga social media, Desire Ofalia Suite page at Madiscarding Pinay Group. Muli, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat tayo, manatili sa kaligtasan, at magpatuloy sa inyong tagumpay kahit saan man kayo sa mundo. Maraming salamat po sa inyong lahat.